Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Isang kapapasok na balita mula sa ating mapagkakatiwalaang source na Max Defense Philippines. Kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang naunang ulat mula sa mga pinagkukunan ng balita sa India na ang ikalawang BrahMos Next Generation Maritime Mobile Coastal Missile Battery ay nakarating na sa Pilipinas. At kasalukuyang naghahanda ang Philippine Marine Corps ng pasilidad na pag-iimbakan nito. Inaasahang tatanggap ang Pilipinas ng 3 BrahMos NGMM-CM batteries bilang bahagi ng Shore-Based Anti-Ship Missile System SBASMS acquisition project ng Philippine Marine Corps. Sa ilalim ng isang kasunduang nagkakahalaga ng 18 bilyon at 900 milyong piso sa pagitan ng Pilipinas at ng BrahMos Aerospace Ltd. ng India. Isinusulong ng Philippine Navy ang pagkuha ng shore-based missile system na magagamit upang ipagtanggol ang bansa laban sa mga banta mula sa mga surface naval units at may potensyal din na gamitin sa pag-atake sa mga target sa lupa. Ang Shore-Based Anti-Ship Missile System, SBASMS, Acquisition Project, ay kabilang sa ikalawang listahan ng Horizon 2 phase ng Revised AFP Modernization Program, RAFPMP. Matapos itong hindi maisama sa 300 bilyong Horizon 2 phase priority projects na inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Hunyo 2018. Layunin ng proyekto na makakuha ng hindi bababa sa 3 battery ng mga truck-mounted, mobile, land-based missile system na konektado sa C4 I-STAR system ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Kabilang ang air at naval surveillance at targeting platforms at may posibilidad ding malink sa surveillance at targeting data ng mga kaalyadong bansa. Ang Shore-Based Anti-Ship Missile System, SBASMS, acquisition project ng Philippine Navy ay isinulong dahil sa pagkadismaya ng Philippine Navy sa desisyon ng Philippine Army na ipagpaliban ng isang lumang proyekto, ang Shore-Based Missile System, SBMS, na kinansela noong 2015 sa pamumuno noon ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Hernando Iriberri. Pinili ni Iriberri na ilaan na lamang ang 6 bilyon at 500 milyong piso na pondo ng proyekto sa iba pang mahahalagang proyekto. Isa sa mga pangunahing layunin ng SBMS project ay tulungan ang Philippine Navy na magkaroon ng limitadong anti-access area denial, A2AD capabilities sa West Philippine Sea. Kabilang ang Kalayaan Island Group kahit limitado ang abot nito kung ilalagay sa Palawan. Layunin ng proyekto na bigyan ng mas mataas na kakayahan ang mga Marines na nasa ilalim ng Philippine Navy upang mapigilan ang posibleng naval invasion sa Kalayaan Island Group ng China o ng iba pang potensyal na kalaban. Noong panahong iyon, napili ng Philippine Army ang IMI Systems Coast and Island Defense System, CIDS, na binubuo ng 2 battery ng land-based rocket launcher systems batay sa IMI Lynx Rocket Missile Launching System at IMI Extended Range Artillery, EXTRA, Guided Rocket Munition. Ang EMI Extra ay kayang maghatid ng 100 at 20 kilong warhead at may maximum range na humigit kumulang 150 kilometro. Kinumpirma ng mga pinagkukunan ng Max Defense mula sa IMI Systems na kaya nitong lampasan ng 150 kilometro. May kakayahan din ang sistema na maglunsad ng iba pang mga sandata tulad ng Delilah Cruise Missile na inialok bilang bahagi ng mga kakayahang maaari sanang makuha ng Philippine Army kung itinuloy ang SBMS project. Pagsapit ng 2016
Ang Armed Forces of the Philippines, AFP, sa pamamagitan ni Brigadier General Noel Clemon, na noon ay Deputy Chief of Staff for Operations, J3, ay nagsumite ng isang wish list sa pamunuan ng AFP na kabilang ang isang shore-based capability, halimbawa BrahMos, para makapagbigay ng strategic level firepower upang ipagtanggol ang bansa. Batay sa pahayag ni Brigadier General Noel Clemon, J3, na kalaunan ay naging AFP Chief of Staff mula Setyembre 2019 hanggang Enero 2020, malinaw na noon pa man ay may kagustuhan na sa pamunuan ng militar na magkaroon ng mas modernong missile system kaysa sa iniaalok ng IMEC-IDS at binanggit pa mismo ang BrahMos bilang halimbawa. Dahil iniwan ng Philippine Army ang SBMS project, nagpasya ang Philippine Navy na ituloy ang pagkakaroon ng sarili nilang shore-based missile system at hindi umasa sa Philippine Army. Dahil iniwan ng Philippine Army ang SBMS project, nagpasya ang Philippine Navy na ituloy ang pagkakaroon ng sarili nilang shore-based missile system at hindi umasa sa Philippine Army. Sa pagkakataong ito, imbes na gumamit ng guided rocket system, parehong nais ng dalawang sangay ng serbisyo na magkaroon ng totoong surface-to-surface missile system na kayang magsagawa ng sea-skimming flight at magbago ng kurso habang papunta sa target. Isang kakayahang hindi kayang gawin ng mga guided rockets tulad ng IME Extra. Ang BrahMos, tulad ng karamihan sa anti-ship cruise missiles, ay lumilipad sa mababang altitude na mas mababa sa 15 metro mula sa antas ng dagat.